Ito pong mga ipinitisyon doon. Ang particular na pong Senado at ito nga pong Congress. Ano po ang inyo pong reaksyon doon? Hintayin lang natin. Hindi naman pwede nilang tuyuin yun eh. Kasi ano yun dapat umikot ang proseso eh. So siguro hindi lang nababalita. Pwede nyong i-research kung ano na nangyari doon. Supposed to be dapat lumabas na yun, di ba? O meron pang, kailan pa pinail yun? Ilang araw ang binigay? So dapat supposed to be ngayon. 12 days na ngayon, sir. 12 days na ngayon. Ha? 12 days na ngayon. 12 days na ngayon. So tingnan natin kung merong lalabas na resolusyon, yung kung ano yung decision nila. Tingnan lang natin kay mainip. Patience is a virtue. Although nakakainit ng ulo minsan, nakakasarap magmure. Kasi that's why we are kailangan nating ayusin eh. Hindi na natin pwedeng palakpasin na ganito tayo ng ganito. No, nakakasawa na, di ba? Nasawa na kayo? Nasawa na kayo? Hindi na kailangan natin paikutin yung gulong once again, pero yung magpapalit lang tayo ng politiko, ng tao, ng administrasyon, hindi rin. Will not solve the problem. Tanungin ko kayo, anong problema? Anong problema? Corruption, sir. Ng Pilipinas. Anong problema ng Pilipinas? Corruption. Okay. Yan yung mga sagot ng tao, corruption. Ako dati, yun din ang sagot ko eh. Droga, corruption. Pero kung titignan ninyo, no, careful analysis, kung talagang iisipin ninyo, ang problema, hindi corruption, hindi droga, hindi yung gagong mga politiko, hindi. Ang problema talaga ay yung mga yan na sinabi ninyo, manifestation yan ng problema. Simptomas yan ng problema. Hindi ka pwedeng mag-opera ka, sasabihin sa'yo ng doktor, putulin ko yung kamay mo. Namaga itong daliri. Puputulin na kagad. Hindi pwede. Dok, ano mo yung, bakit namamaga yan? Tapos sasabihin mo, puputulin na yan, mawala. Alamin ko na muna anong problema. Nakagat lang ng ipis yan o nakagat lang ng daga o whatever. Namaga lang. So, for a doctor to find a solution, to give the proper diagnosis ng isang doktor, kinakailangan alamin niya kung ano yung problema talaga. Tayo, ang common na sagot natin, ako rin sinasabi ko yun eh, korupsyon, yung puno, politika, and then nakaugat na yung korupsyon. Pero the problem started so many years ago, na hindi natin kaalam-alam, ang problema natin is yung nag-ugat sa pamilya. Yung root cause, pamilya, at yung education. Kasi yung pamilya, kung gago yung magulang, gago yung magiging anak. Kung gago yung eskwelahan at pangabarkada niya, gago yung magiging bata. Pagka-graduate niyan, pagdating niyan sa work environment niya, 20 years old, 25 years old, dog is dog. Maganda ka, magsud ka ng hikaw, maganda kang sip-sip ka kay amo. Maganda buhay mo, nakakaano ka ng pera. So yun yung nare-reinforce. Pagka kunyari, gusto kong umakyat ako sa promotion, sinaan ko to. And it happens in the armed forces. It also happens. That's why the system na sasabihin mo is so corrupt, it's deep-rooted. The problem is cultural. No? Failure of the family, failure of the education, the schools as the second family, failure of the workplace, yung kung saan kayo papasok, Jollibee, McDo, mga ganon, Globe, Ayala, kung saan yung trabaho ninyo. O kaya mag-call center kayo. Yung peer pressure, yung nararamdaman ng mga tao dun sa kanilang area, workplace, palpak rin. Kung meron dyan nagdudurog, mahahawa ka. Kasi kung kulang ang moral values mo, mahahawa ka na. That's why we are in deep shit talaga ng bansa natin. Kasi manifestation lang yung mga korupsyon. Yung bata na hindi naarugaan properly, na kahit anak na ng presidente, sipin nyo, buhay marangya, buhay royalty, pero napabayaan yung bata. Pinaaral kung sa abroad pa. Doon yung barkada niya, gago. Yun nagdodroga. Pagbalik dito, ginanyan pa natin, hey, governor, senator, congressman, di ba? And then, ayun, naging presidente pa. Yun yung problema. I-trace niya yung problema na it didn't just come out na yun na yung mga problema. Hindi. It started somewhere.
No? Yung simptomas yung ginagawa niya ngayon eh. Kaya kayo mga kababayan, intindihin nyo, ang problema malalim, nasa kultura natin. Kaya nga, how will you change that? Kaya yung pananaw ninyo, kung sino man yung mamumuno sa bansa, isipin ninyo, deeply rooted ang problema ng Pilipinas. It started way back nung Kastila, nung Amerikano, buti pa nga yung Hapon eh. May disiplina pa eh. No? Then ngayon, kanya-kanya tayo, Pilipino against Pilipino, siraan, bangayan, siraan, di ba? Mga vlogger, kanya-kanya. So, kung hindi pa kakasuhan, kung hindi pa iko-contempt, hindi pa magsasama-sama. Yung common cause, I can say to you mga kababayan, mag-unite kayo as a people. Because we only have one country. Isa lang ang bansa natin eh. Hindi pwedeng umiral dito yung tarantado. Dapat tayo, yung matitino, ang umiral. At kung kaya natin, ituwid natin lahat. Ituwid natin lahat. Simulan natin sa pamilya natin. Pamilya talaga. Ayusin niyo yung pamilya ninyo. Ayusin niyo yung palaki ng pamilya niyo. The government should be able to make sure na yung pamilya ay maayos niya. Nandun yung value system ng Pilipino. Hindi yung matatangay ng bata, makakalakihan, yung sistema na korupsyon, sinungaling, taking advantage, shabby, dog eats dog. Yung ganun ba? Ano yung para sa akin? Hindi niya iniisip yung kababayan niya, iniisip niya yung nanakawin niya. O nititekom niya. Nakita niya sa kalaro niya, ang ganda ng bola niya, ang ganda ng ano niya, nanakawin. It starts there. Hanggang sa hindi nakokorek. Pagdating niya ng politika, bilyon na inanakawin ng mga gago. Yun yung problema. It is cultural na. Deeply rooted. Yung corruption is just a manifestation. Isipin nyo mga kababayan, manifestation lang yan. At kung titignan nyo yung mga politiko natin, yung mga kumakandidato, singilin nyo sila, madinig nyo sa kanila kung ano ba talaga ang problema. Ang problema, hindi nyo alam yung problema. Because hindi ka makakagawa ng solusyon kung hindi nyo alam ang problema. Okay, yun yung problema. So, kunyari, boto kayo ng boto, artista, walang alam, walang performance, nagsisigaw lang ganyan, nagbigay ng tupad, nagbigay ng pera, iboboto nyo. And then, magdudusa tayo ng ilang taon. We're stuck with the guy, with the politician. Ano mangyari? Wala. So, yung problema, tayo rin gumawa. Hindi natin alam. Yung ano natin, hindi natin alam yung ating karapatan. Hindi natin alam. Kaya dapat, alam natin lahat eh. Yung where we stand. Naintindihan natin yung karapatan natin as a people. Dapat i-correct natin lahat. Ang laki ng problema ng mga susunod na henerasyon. Ang laki ng susunod na politiko. Yung susunod na leader. Ang laki ng problema sa totoo lang. Kaya ayoko maging politika dito. Kasi ang sakit ng ulo talaga. Pinag-uusapan namin. Ang laki ng sasagasaan mo. Ang dami. You have to reboot the system. Ano gagawin nyo yung cellphone nyo nag-malfunction na? Diba, patayin nyo, mag-reboot kayo, computer, reboot. Yun yung kailangan natin, reboot the system. Paano gagawin yun? Sinasabi nila, yung gobyerno babalik ka rin ka. Sasabihin sa'yo, sedition, sasabihin, rebellion. You see, the government, they are trying to stay in power by weaponizing the Constitution which they have promised to uphold. Yun yung ipapatupad nila. Na siyang ginusto natin na ipatupad nila. Pero ang nangyayari, ipapatupad nila yung konstitusyon na pabor sa kanila. Kaya yan, mga vlogger, sinisita. Kakasuhan, di ba? Yung mga nagsasalita laban sa kanila, kinakasuhan. You see yung ano nila? Kaya nga, kung hindi kayo magbubuklod-buklod at magsasama-sama, walang mangyayari sa bansa natin. Reaksyon nyo doon sa sinabi ni comparison doon sa sinabi ni PRRD na kung safe kayo ngayon maglakad sa gabi, ibuton nyo ang mga kandidato ni BBM. At ang sinabi naman ni BBM na ang kabila daw pong kampo ay pinagbili lang po ng suka. Ano pong reaksyon nyo doon? Naibang si BBM.
yung mga kandidato niya, alam naman niya, palpak yung mga kandidato niya. Palpak yung mga kandidato niya. Si Digong naman, you stand a better chance sa mga kandidato ni Digong. No? Yun yung sa akin. You stand a better chance. Meron pa ba? Sir, ano yung masasabi niyo po tungkol sa ano? Ate Sir Metran na lang. Sa AFP kasi nababasa po natin na to secure and protect the people. Pero ang nangyayari po ngayon, there were times na we feel not safe. So ano po ang masasabi niyo sa kanya? Comparison ang sasabihin natin, ano? Comparison natin ang pag-uusapan sa administrasyon ni Duterte at sa administrasyon ni Bangag. Malayo. Yung ito opinion ko mamaya yung ibang information ko. Opinion ko sa ngayon, hindi ko nararamdaman yung security ngayon. Honest to goodness answer, hindi ko naramdaman. Because yung side of impact, yung impact sa tao, parang hindi nila naramdaman na sila ay secured. That is my opinion. Now, sa ibang research ko, sa ibang mga tao, ganun rin yung kanilang opinion sa opinion ko. Meaning, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman nila safety nila maglakad sa gabi. Pero sa ngayon, wala na. Hindi na natin naramdaman yung security. So, wala talaga. Kaya nga sabi ko nga, itong administrasyon na ito, kinakailangan na nating palitan ang administrasyon. Paano natin gagawin yan? Pagkakaisa. Mayroon kaming time na ginawa namin, pero i-explain ko yun sa aking vlog paano na hindi na mamalayan, tapos na ang laban, pero mayroon lang isang elemento na nag-failure. Ipapaliwanag ko sa vlog yan para maganda yung explanation ko doon. So, sa ngayon, ang tanong ninyo kasi, hanggang kailan ba tayo? Ako rin ang magtatanong sa inyo, hanggang kailan kayo magtsatsaga na labanan ang sistemang gobyernong baka takot kayo sa inciting to sedition? Takot ba tayo? Hindi. Takot ba? Hindi. Okay. Kung hindi tayo, ipagpatuloy natin ang laban. Ang problema nga lang sa mga vloggers, i-encourage natin kasi maraming Pilipino talaga walang pake. Hindi sila nakikialam na hindi alam nila ang ating gobyerno sa sunod na generation o sa mga apo sa apo natin, sila yung makakaramdam nitong paghirap ng bansa. Di ba, ang alam natin, ang Marcos, kaya binoto natin. Ayaw ko kung binoto nyo, ako binoto ko. Sinuportahan ko pa nga lang 6 million. Ang akala ko kasi, yung trillion of pesos na sinasabi sa akin mismo ng kanyang isang pillars na mag-organize kayo para yung pera makukuha ng mga Marcoses i-distribute sa mga taong bayan. So tuwang-tuwa ako kasi makakatulong ako paano patulungan yung mga katulad natin mahihirap. Yun pala, hindi ko malaman kung salita lang yung trillion or yung trillion na itago na nila. Pero ang tanong ko ngayon, bakit nagnanakaw pa? Yun yung tanong ko doon. Kulang po, sir. Ako lang. So kulang pa ang kayamanan nila. Ang kayamanan natin, balita ko na sa ibang bansa na. O sila na magbuhay-hari. Ang isa pang ang isa pang problema natin kasi wala yung standard eh. Hindi nyo nga alam kung ano yung standard eh. What is government service? Ang government service, binoboto niya yung mga tao, kapitan, hanggang presidente, pati yung mga mambabatas, na supposed to be, poprotektahan nila yung interest ng bawat isang Pilipino. No? Ngayon yung mambabatas, dahil sa ang bumoto sa kanila ay mga 300,000, 100,000, supposed to be, gagawa sila ng batas para sa ikabubuti ng nakakaraming Pilipino. Hindi pwedeng maging masaya lahat eh. Kasi, in a democracy, majority wins, di ba? Kaya kahit kunyari merong 1,000 Pilipino na apektado ng isang project ng government, nasasagasaan yung 1,000 Pilipino para sa 120 million na Pilipino. Pero ang government service kasi is making sure na walang maaapi ng kababayan.
Kasi lahat tayo, entitled tayo. Kaya natin binoto yung mga politiko natin para mag-serve sila. Kaya nga tinatawag na honorable. Kaya tinatawag na mga ano sila? Honorable. Your Excellency, mga ganon. May title sila. Pero ang problema, pagka naboto na sila, akala mo kung sino sila, mayayabang. Government service is supposed to be keeping in mind always and in your heart na hanggat merong isang Pilipino na naghihirap, kulang yung serbisyo mo. Kinakailangan lahat ng Pilipino guminhawa yung buhay. Yung OFW abroad, yung mga katutubo natin, yung mga Muslim natin kapatid, yung mga Pilipino na sa araw-araw nahirapang mabuhay. Hindi na nga makarali eh. Kasi hirap sa buhay. Hindi maka-absent. Sasabihin nyo, pagka nagbablog kayo, nasaan na kayo mga supporter? Nasaan na kayo? Walang mag-rally kasi nga hirap na yung buhay. Hindi nyo naiintindihan na yung mga politiko, yun yung estratehiya nila. Sirain yung ikakabuti ninyo para hindi na kayo, mahirapan kayo, hindi na kayo makakano. Sige, meron. No? Kaya yun yung ano, kinakailangan ang sisigilin ninyo yung mga politiko na binoboto nyo. Ngayon, ang problema ninyo ngayon, you're stuck with a 3-year election period. 6 years kung national na, no? So, in 3 years na boto, ang problema, merong mali sa sistema natin. Why? Pagka binoto mo na yung tao, we are stuck with the person. Wala na. And then, magdusa ka. Di ba, ang question ko sa inyo, tama lang na ang oras ng bawat Pilipino ay napakahalaga. Kahit sino ka man, may pinag-aralan ka, mayaman ka, mahirap, bobo ka, tanga ka, o whatever, adik ka, mahalaga yung oras mo bilang isang Pilipino. That's why, hindi dapat masayang yung oras natin sa mga tanga na politiko, mga incompetent. Kaya nga, there should be a system na pagkapalpak talaga yung tao, meron tayong paraan para tanggalin kaagad yung mga gago na yan. Kasi sayang yung oras natin. Sayang yung oras natin. Sir, can you enlighten us? Tulad po sa nangyari sa ako, Ilocano Party List. Kaming mga Ilocano, marami dinaaya na ma-impeach si BP Sara. Pero yung ako, Ilocano Party List, ay bumoto na ma-impeach si Sara. Ano pong masasabi? Kasi ang sabi nila, umira lang pera. Umira lang pera. 25 million sa dalawang AX saka yung isa AKAP, and then 100 million sa allocation, 150 million lahat. Ngayon, saan galing yung informasyon? Sino ang may katibayan dito na yung congressman ninyo tumanggap ng pera para bumoto ng impeachment? Sino ang may ebidensya dito? Wala. Chismis eh. Di ba? Pero ang tanong, saan galing yung balita? Sa loob din eh. Yung mga Pilipino rin na mga staff nila na hindi matiis, nagsalita. At yung mga congressman din mismo, sa kanila galing yung informasyon. Hindi naman kayo nag-imbento. Pero binabaliktad nila. Nasaan yung ebidensya nyo? Nasaan? Wala ang ebidensya. Pero ngayon, they get away with it. Pinapaikot nila yung mundo natin na laging meron silang tinatapat na kwento, istorya. Yung 2025 budget, ano tinapat nila? Mga vlogger. Yung impeachment ni Sara, ano tinapat nila? Yung mga vlogger pa rin, di ba? So, para matakpan yung kay Inday, bayad sila 150, imagine 150 million. Ano yung kinapasyon nila kay Inday? 125 million. Di ba mga PI nila? Mga PI yung mga yan. And anong, nasaan na kayo ngayon? Hirap kayo. Hirap tayo, di ba? That's why it has to stop. Ang tanong kailan? Ngayon, magtanong ako, sino ang gustong tumayo? Yung mga kandidato, may tatayo ba? May mga tatayo bang kandidato? Mga politiko? Wala, di ba? Pero pagka nandyan na, magbabago na yung mundo. Biglang, ayan, litawan na. Sipsipan na. Kaya nga, Madam President, mag-ingat ka sa mga ahas. Mag-ingat ka sa mga sipsip. Kaya, kung pwede nga lang na
Death penalty para sa mga magnanakaw. Death penalty. Alam nyo, kung kami masunod, kung kami lang, ayaw namin ang magkaroon ng yung Congress, isara. Yung Senate, isara. Yung Comelec, isara. Baguhin natin. Yun yung ano ko. Pero yun yung suggestion ko kung sino man yung mamumuno. Kasi yun yung tama eh. Yun yung it has come of age na. Wala nang magagawa dahil sa yung nagpapatakbo pa na yung mga siraulo, kurap. Ngayon kung hayaan natin, lalo tayo makukurap. So, nandiyan yung droga, nandiyan komunista, nandiyan yung magnanakaw. Anong gagawin natin? We have to take hold of, get back the power that we gave them. Na pinahiram natin. Yun dapat. We get back. We take back the power of the Filipino people and use that power to correct everything. Yun yung dapat gawin natin. May dagdag ako, sir. Meron ako idagdag, sa salita na yun. Nung 7 February, magugulat sana ang buong mundo. Okay. Magugulat sana ang buong mundo na magpila-pila na ang ipa-firing squad sa Luneta. Sayang yun. Hindi na tuloy. Pinayagan ko na si na i-vlog yun. Ha? May mga attempt pa yun. Mayroon lang isang elemento na hindi nagawa. Saka ko ipapaliwanag na maganda yun. Para ikaw yung ma-inciting. Okay lang. Okay lang. Handa naman tayong para sa bayan. Handa para sa bayan. Kung hindi nagkamali ang isa, tapos na, marami nang nagpila sa Luneta. Ano yung pipila sa Luneta? Ano yun? Pila sa Luneta? Ang lahat ng crocodile ay ipipila natin sa Luneta at pagsasambalin ng mga Pilipino. Okay ba yun sa inyo? Okay po. Siguro mga 100,000 sa sampal, mamamatay na yun sila. Di ba? Kaya kayo, manalangin kayo na nasa atin pa ang Panginoon. At lahat ng crocodile ipipila natin sa Luneta. Taong bayan ang maghuhusga, hindi kami. Kami lang ay magpapasalitate ng mga crocodile. Alam nyo ba yung Kongreso? Malapit na sana. Gagawin nating crocodile farm yung Kongreso. Papahukay natin yung gitna ng Kongreso. Hukay ng malalim ang ilalagay mga buhaya para simbolo ng mga politiko, ng mga kawatan. Kawawa naman yung mga anak nila, pinapakain nila galing sa nakaw. I'm sorry for the word na naman. Kailangan natin drastic yung mga salita natin. Baka sakaling tablan, pero tinatablan pa. Hindi na tinatablan. Adi, katayin na lang natin kung hindi tinatablan. Pasensya mga politician. Alam nyo, mga politician, yung bagong pasok, kasama kayo sa pagsasabihan ko. Ano ang magagawa nyo sa bayan kung mananalo kayo? Ang dami ng politician, walang nagawa sa bayan kung hindi pagnanakaw. Power in money. Sir, ikaw naman ang bahala mo. Dado Bukay! Dado Bukay! Dado Bukay! Dado Bukay! Dado Bukay! Dado Bukay! Pumutan po natin. Okay lang. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Much appreciated yung suporta ninyo. Maraming salamat sa pagdamay. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Sa mga follower ninyo na nakikinig, maraming salamat. Ang mensahe, stick to the issue. Ano yung issue? Marcos, drug test ka. No? Karapatan namin singilin ka, magpa-hair follicle drug test ka. Kung hindi ka magpapa-hair follicle drug test ka, sorry, aabutin ka ng pag-ikot ng gulong. Pag inabot ka ng pag-ikot ng gulong, kami mismo bubunutin namin yung buhok mo. Bubunin namin yung buhok mo. Bubunin namin yun. At ipapakita namin sa buong mundo na tama kami, na ikaw ang mali, nakakahiya ka, na madadrug test ka, positive.
Ngayon, kung kunyaring ikaw ay negative, hindi ka talagang ano, at sinasabing, haka-haka lang yan, mga ibang lang yung mga Duterte, yung mga supporter na yan, yung mga Pilipino nagrarally. Ipakita mo, magpa-drug test ka. At kayong mga supporter ng ano, Marcos, para wala tayong away, sabihin nyo sa kanya, oh, BBM, magpa-drug test ka na, Bongit, magpa-drug test ka na. Ano hair follicle drug test na public. So, para matigil para ang pag-usapan na lang natin, komunista, mga pagnanakaw, explain nyo lahat ng perang nawala. Simula nung sa PCSO na yan, taragis kayo. Ang ninakaw ninyo may 1 taon, mahigit na 2 taon na. Wala kami naririnig na explanation. PCSO, tinigil ninyo investigasyon. Tapos yung Marley Capan, ano na nangyari? No? Yung PhilHealth, pangkarote. Ano pa? Yung walang cement, walang bakal na flood control project. Yung Malasakit Center, yung EDIC, yung yung sa Cheque, yung guarantee na 500 million, 250 million na lang. 107 billion yon. So, ang daming pera, yung ginto. Paano nawala yun? Nasaan na? No, nasaan na, yung pinagbilan. So, hindi kami nagdakaw. Kayo ang nagnakaw. Hindi kami yung kinakailangan mag-explika para sa inyo. Kayo dapat ang mag-explika. Sa amin, sa taong bayan, singilin natin silang lahat. Tayo ang nasa tama. Hindi tayo pwede magkamali kasi tayo ang taong bayan. All authority, all power emanates from the Filipino people. So yun yung maliwanag sa konstitusyon natin. Mahalin ninyo yung konstitusyon natin. Intindihin niyo kasi napakalakas, napakalinaw ng power ng taong bayan, yung kapangyarihan. Huwag kayong aanga-anga, huwag kayong tatanga-tanga. Alamin ninyo yung kapangyarihan ninyo. Kasi kung tatakotin kayo, huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot. Kalukuhan yung matakot kayo. Yan mga yan, nagtatapang-tapangan lang. Tinatakot tayo. Sa kanino ba sila sumusweldo? Presidente down the line. Kanino? Sa atin. Kaya nga, may karapatan tayo, singilin sila. May karapatan tayo. So, yun, maraming salamat sa inyo. Pwede sana lang ang dami po yung subscribers, followers sa inyong YouTube. And then nakikita po natin sa ating mga co-vloggers, marami pong tao ang natutuwa sa iyo. If time will come na the Filipino people will ask you to run for senator this coming 2028. Ayaw namin. Ayaw Ayaw ko mag-senator. Walang magagawa senator at saka kongres. Senator, takbo ko, manalo ko. Ilan ng kalaban? 23. Pandagdag lang sa corruption. Senator. Gusto ko nga bawasan Gusto ko going 18 lang ang senator. Kasi pagka kunyaring umikot ang gulong, kung sakaling umikot ang gulong, ang Congress, 82 lang. 82 lang. Ang laki na matitipid natin. Bawasan ang korupsyon. Wala nang party list. Sorry sa mga party list, sa candidate. Wala na. Tatanggalin natin yan. 82 provinces, 82 congressmen. Yun lang ang bubuhayin natin. Yun lang yung gusto natin swelduhan. Palitan lahat ang nasa gobyerno. Ang mga namumuna. Magsama kayo ng opisina, Congress at Senate sa isang building lang. Doon sa Bonifacio. Anong gagawin sa Batasan? Hukayin. Gagawin crocodile farm. Crocodile farm. Ang Malacanang sa nakalimutan. Yung Malacanang. Tourist attraction. Tourist attraction ang Malacanang. Simbolo ng malas. Malas yung Malacanang. Gagawa tayo ng panibagong Malacanang. Gawa tayo ng bago. Mindanao. Manggagaling lang yan sa taong bayan. Magagawa natin yan kung ang taong bayan ay magkakaisa. Yun yung taong bayan. Senator, ano? We are the sovereign Filipino people. Example, Bato. Sorry, Bato, pero reality check. Bato, Bongo, Robin Padilla. Sino pa yung mga alyado? Wala na. Yung schoolmate ko. Schoolmate mo? Tolentino. Pintoy. Wala na. Kabila na. Ngayon tignan ninyo. 6 na taon. Ngayon, they are running for re-election. Okay? 6 na taon. Sipin nyo 6 na taon na. Hindi po death penalty. Matitino yung mga senator na yan. Di ba? Kaya kunyari, patatakbo nyo, dadagdag nyo ako sa mga listahan ng mga senator na nag-failure. Hindi ako ganun Hindi ako ganun. Bago ko sayangin ko yung oras ko, sisiguraduhin ko na may magagawa ako.
Bago yung sistema. Bago yung Anong sistema. maganda? Sa palagay mo kaya? Kasi hindi pwede senador at saka Congress. Dito na lang kayo. Para magawa natin, magawa natin ang tama. Dito na lang kayo. Kasi kunyari, Ano, sa palagay mo? Wala ka maisip? Ha? Redcom. Oh, Redcom. So, temporary. Sinabi mo yan, ha? Oh, exciting! Redcom. Oh, exciting na naman yan. exciting! Pagka, kunyari manalo man ako, kung sakasakali, isa lang ako. Kung meron akong 10 na kasama, 11 lang kami. Talo kami ng 14. Pag 10 kami nakapasok sa Senado, Walang mangyari. tatadya ka na namin lahat Kahit yan. gusto mong ipasa ang death penalty, hindi papasa. Kasi nga, bawat boto dyan, Congress. halimbawa sa impeachment, Congress, 318. 10 kayo pumasok. Ilan yung kalaban nyo? O 18 kayo pumasok. 300 yung kalaban nyo. Binayaran lahat. Paano lahat na? bayad yun. Wala na. Sa Senado, bayad rin yun. Sa impeachment, 200 million ang bawat senator. Mananalo pa ba si Inday? Hindi. Ang gusto namin korekin sa electoral system natin. Number 1, pag sinara yung Congress and then nirepaso natin. Number 1, ayaw namin, FGF ayaw namin na ang isang politiko, ang isang kandidato tatakbo ng isang posisyon at siya ay makatakbo dahil sa may pera siya. Gusto ko namin, Estado ang gagastos sa lahat. Pantay-pantay ang Pilipino, mayaman o mahirap. Qualify kayo ng COMELEC na bago. And then, kung ikaw qualified ka, pwede kang tumakbo at ikaw, pag-iisipan ng COMELEC kung paano yung banner mo, paano yung gastos mo, paano yung mga airtime ninyo, pantay-pantay. Sila ang gagastos, sila babudget. Taong bayan ang mag-budget sa COMELEC para kahit ikaw gusto mo tumakbo, huwag kang matulog. Ikaw gusto mo tumakbo, gusto mo tumakbo. Pwede. Pwede tumakbo. Bigla ako, sorry, joke. Pwede tumakbo. Kahit sino. Ibig sabihin, gusto mo maging barangay captain, mayor, congressman, senator, pwede. May karapatan ka, gusto mo magserbisyo, pwede. Pero ngayon, kahit sino, kunyari, kayo gusto nyo tumakbo, pwede ka ba mag-senator? Wala kang karapatan, wala kang 400 million ng pera. Ngayon, pagka wala kang pera, may kakausap kayo, negosyante. Paano kita? Tutulungan ka namin. O, thank you. Yung pala, yung tumulong sa'yo, mining company. Maya-maya, babawi na sila. Pinakailangan ilabas ninyong batas, pabor sa kanila. Tama ba yun? Mali yung sistema. Gusto natin, dapat pantay-pantay yung karapatan na makatakbo ang kahit sinong Pilipino na gustong manilbihan sa bansa. Pero, hindi porke ikaw naman gusto mong serbisyo, wala na standard. Lagyan dapat na standard. Kaya ihanda natin. Isa yun sa problema eh. Kaya naging tamugyo tayo, kaya naging gago yung bansa natin. Kasi yung hinahalal ninyo, wala talaga eh. Wala talaga. Drop out, turubista, iba nga, bakla. Talaga. Nahulog tuloy. Kaya, kriminal. Diba? Walang ibang pwedeng tumakbo kasi sila lang ang pwede. Bakit? Kasi hindi hinanda natin, ng sistema natin, na pwedeng ihanda yung mga Pilipinong gustong manilbihan. We should prepare our future leaders. Bata pa lang, mataas ang IQ, pwede na natin silang sustentuhan yung estado, sustentuhan hanggang sa maging graduate yan, hanggang sa maging 30 anyos yan, hanggang sa pwede siyang maging mayor. Sinustentuhan natin, pinaaral ng estado. We prepare our leaders. And kunyari, tatlong term ng mayor, tatlong term. Sa tatlong term na yan, nakatatlong certificate siya. Tatlong certificate ng good governance, ng crisis management, economic management, no? At saka moral values. May chance na yung tao na yon, nakatatlong seminar siya, sa 9 years ng mayor, another 9 years sa governor, that's 18 years, pwede tayo magkaroon ng mahabang listahan na pwede maging presidente ng Pilipinas, na pwedeng maging president, vice president, congressman, at mga senador.
meron tayong pagpipilian. Yun yung problema natin ngayon. Wala tayong leader. Walang mga leader. Pero kung may mga leader tayo na hinanda, 10, 20 years from now, mamili kayo. The best of the best ang pwedeng mamuno sa bansa natin. Kaya kayo, gusto nyong mamuno, pupunta lang kayo doon sa akademya ng good governance, matuturuan kayo, magagabayan kayo, and then